Okay, so tayo ay palabas na ng bypass. Yan, slow down na ikaw. Ang paa mo nakaalalay na kay brake. Lubog mo si clutch. Yan, lubog mo lang. Tapos nakaalalay kay brake ang paa mo. Yan, papagali mo sa sakyan mo. Stop ikaw. Lubog lang si clutch ha. Stop. O lagay mo ngayon sa first gear. Sige, arangkada dahan-dahan. Sabay kabig dahan-dahan pa kanan. Sige, bitaw si brake, bitaw si clutch. Sige, bitaw. Yan. Yan. Hop, dyan ka lang sa inner lane. Kaliwa. Hop, kaliwa. Yan, pasok ka dyan sa kaliwa. Yan. Okay, speed up and then gear up. Yan, very good. Suabe. Wala siya sa bypass road. Hop. Pigilin mo lang yung manubela mo pag, kumbaga, ang kaliwang kamay mo, huwag magpapapekto sa kanang kamay mo pag naglilipat ka. 40 lang ha, 40 lang. Yan. Stay on your lane ka lang, huwag kang iiwas. Talubong ka, huwag kang iiwas. Okay, so ang direksyon natin dyan, another rotonda yan. Signal ka sa right. Right ang direksyon natin, pero huwag kang pupunta sa right lane. Sundan mo lang yung lane mo, no? Yan, yung tulad ng ginawa ng motor na yon. Yan. Pakanan lang na slide. Yan. 40 pa rin tayo dito kasi residential pa lang ito. Pagka ganyan, slow down ka lang kapag sinasalubong ang iyong lane. Pwede mo rin gamitin ang passing light sa ganung pagkakataon. Yan. Ganun lang yung... Basta pag passing light, pinagbibigyan mo siya? It's either pinagbibigyan or hindi. So dyan sa intersection na yan, ang direction po natin ay diretso. Sabi nga nila, bakit daw ikaw ay magpapassing light dyan sa intersection? So, depende po sa intersection, no? Itong sitwasyon na intersection na to, pwede ka talagang gumamit ng passing light dito. Lalo-lalo na kung may mag-a-attempt na magkukross na hindi naman sila ang priority. Approaching ka dito, ang defensive driving na gagawin mo dyan, kahit ikay nasa priority lane, dapat ikaw ay mag-slow down pa rin. Observe pa rin. Kasi maraming ang hindi nakakaintindi kung paano gamitin ang intersection. So dito, pwede na tayo dito mag-60, no? Kasi almost non-residential na siya. At the same time, magdadagdag ka na ng gear. Yan, pasok ka na sa 4th gear. Yan. But control pa rin. Huwag lumabi sa 60. Yan, dito naman magbabago ulit ang sitwasyon ng kalsada. Sige, ganun pa rin. Sustain mo pa rin ang takbo mo. More than 40. Yan. Pagka ganyang, siyempre, medyo slight curve, medyo mag-slow down ka. So, confusing pavement markings yan, no? Broken siya, pero curve siya. So, ang ating ina-advise, so, nare-remind dyan, huwag tayo mag-overtake na hindi mo nakikita ng malayo ang unahan mo. So, dito naman, defensive driving pa rin. Tingnan mo ang kalsada. Ito yung sinasabing, ang overtaking ay nasa kaliwa. Kasi nga, magkasalubungan lang sila. So, nandyan na rin ang broken line, di ba? Katulad ng ginawa niya, tama yan. So, kailangan lang may enough power kapag overtaking. At the same time, wala kang kasalubong. Okay, so sa gabi naman, kapag nasusulo ka ng kasalubong mo, nakikita mo yung age line. No, huwag kang tititig sa ilaw ng kasalubong mo kapag gabi, kapag malakas ang ilaw niya. Diyan ka tumingin para hindi ka mag-overshoot dyan sa kalsada. Ang high beam, kahit madilim at may kasalubong ka, hindi mo pwedeng gamitin. So, kapag madilim at walang kasalubong yun, gamitin mo siya. Speed up ka ulit para magamit mo na yung 5th gear mo. Sige. 5th gear. Katulad dito, yan yung mga driver na marunong lang mag-drive, no? Kapag ganito na kasi ang kalsada, nandyan na sa kanan ang overtaking lane. Kasi nandyan na ang broken lane. Kasi nga, marami na siyang lane. So ito, ang pwesto natin, sinasabi nga nila passing lane. Dito naman, basta the more na ikay naka more than 60 ang takbo, okay ka mag-stay dito. Huwag ka lang ang takbo mo less than 40, huwag ka mag-stay dito. No, kasi nga, ito ang linya ng mabibilis na ang tumakbo. Maglilipat naman ang linya sa ganito, ganoon nga, tingin mo na dito. At pag tinignan mo dito sa side mirror mo na maliit pa ang tingin mo sa sasakyan, malayo pa yun. So, ganun, pakiramdam ang pairalin mo. Depende mo siyempre ang bilis ng dating ng sasakyan mo dito. Makikita mo naman yan.
Tapos syempre, wag na wag kang maglilipat ng linya lang hindi ka tumitingin. Talagang importante ang natingin. At saka ang pagsisignal syempre. Suwabing-suwabe na magmaneho yun. Problema sa diretsyo. Titingnan natin bukas sa Barangay Road. Basta gano'n lang naman, baka nag-automatic na lang dyan. Ngayon ka lang nakadating dito. Slow down ka lang ha. Yun, yung curve na yun, yung medyo pa gano'n, approaching na yun ng downhill. So doon pa lang, nagbabawas ka na ng speed mo. Tama, naka-fifth gear ka kasi, hayaan mo lang siya mulang gano'n. Hindi mo kailangan gasan yan. Magda-downhill ka, siyempre nakalagay siya sa fifth gear, bibilis na bibilis yan. Diba? So kaya ang kailangan gawin mo dyan, gagamit tayo ng sinasabing engine brake. Apa mo na kay brake yan, alalay lang muna. Lalayan mo pa, alalay pa, alalay pa. Sige, alalay pa. Yan, alalay pa. Yan. Ilagay mo ngayon sa third gear. Ilagay mo sa third gear. Yan. Walang gas, ang paa mo na kay brake lang. Alis ang paa sa clutch. Yan, yun yung tipong alalay sa brake, bitaw, alalay sa brake, bitaw. Bilis, alalay sa brake. Pag bumagal, bitaw. Basta wala mo na si gas. Hindi muna natin kailangan si gas. Tabi naman tayo dyan. Tabi tayo dyan sa kapihan. Kapi ka na. Yan, alalay ulit. Alalay lang ha. Signal ikaw sa right. Yan, tatabi tayo doon. Kita mo naman yun. Dito pa lang, plano mo lang kung paano ka tatabi doon. Yun, doon sa may violet. Harap ng violet. Harap nung may nagtitinda na yun. Tabi ka sa right. Alalay sa brake. Lubog si clutch. Yan. Yan, tuwid mo lang. Sige. Okay, so halimbawa gusto mo pa bandaron, lagay mo muna sa first gear. First gear. So, forward ka ng bahagya konti na. Okay. Clutch, brake, neutral, hazard, handbrake. Hello, nasa Alaminos ka na. Oo. Mas pabalik na tayo school ha. Sige, ikot po tayo tulad ng sabi ko sa'yo kanina. Patay si hazard mo na. Patay mo na si hazard. Paka sa brake mo na. Paka sa brake mo na. Signal kaliwa. Lagay mo muna sa gear. Yan. So clear, go. Itaw sa brake. Yan. Sige. Sige, kaya yan. Huwag ka masyadong magas. Okay, one mo na, up. Okay, gas up. Gas up muna ikaw. Second gear. Yan. Huli mo sa second gear ngayon. Ka muna magdadagdag, gas muna ikaw. Kanina kung more on brake tayo, ngayon more on gas ka naman. Pero kontrolado. Tapos ang paglilipat ng gear dito, mabilisan. Para hindi ka mabitin. Gas up ikaw. Sige, gas up para makapag third gear tayo. Sige. Sige lang. Bitaw sa gas. Lipat sa third gear. Huwag kang pabaya sa paggagasa para hindi ka mabitin sa third. Dahil pag nabitin ka sa third, babalik ka sa second. Yan. Sabi lalo nung nakapagkapit. Buelo ka ulit para pagka may enough power na ulit siya, fourth gear na ikaw. Yan, fourth gear. Okay, pabalik na po kami ng school. Abangan nyo po kami bukas ulit sa aming driving lesson. Parking lesson naman kami bukas ni Ma'am Patricia. So okay na siya dito, no? Siyempre ituloy pa rin natin, ma'am, yung magre-refresh pa rin tayo sa footwork natin bukas, no? Yung stop and go, para talagang ma-recognize mo na paano mo iarangkada ng suwabe ang isang manual na sasakyan. So kita-drive ito ng hanggang school. Palobat na po ako, kaya siguro baka hindi ko na mabidyoan hanggang school. Abangan nyo na lang po kami bukas uli. See you tomorrow.